Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, today, we are blessed to welcome a servant of God whose passion for ministry and dedication to the next generation continues to inspire many. He is a graduate of Bachelor of Science in Information Technology at Notre Dame of Dadiangas University. He also completed his secondary education studies at Brokenshire College, Soxcargan Incorporated, and further pursued his calling in ministry by earning an associate in theology at Halls of Life Bible College. Beyond his achievements, he is a loving husband to Pastora Jennifer Connetti Pilley, and together they are blessed with 2 wonderful children. His heart for the youth led him to serve as the youth pastor of Lagao Foursquare Gospel Church in 2019, and through his commitment and leadership, he became the SMD Youth President in 2021, faithfully serving in that position up to the present. Church, prepare your hearts and open your spirits as we welcome a passionate leader, mentor, and servant of the Lord. Let us give a warm welcome to our speaker, Pastor Jovan Kith M. Pilley. Amen. God is good. God is good. And all the time. Amen. It's good to be in the house of the Lord again. Amen. Pinakanindot nga place igsoon is where the presence of the Lord is. Amen. Kabalo mo may igsoon, ang pinaka-importante sa tanan, dili ang atong kalingawan. Ang pinaka-importante sa tanan igsoon, labi na sa atong camp, is madawatan nimo ang presensya ni Lord. Kay sayang ang youth camp or kapila na nimong apil sa youth camp, the question is, nadawatan ba nimo ang gustong ipaabot ni Lord sa imuhang kinabuhi? Nasabtan ba nimo imong purpose sa kinabuhi? Nganong youth man ka sa Foursquare? Nganong gasimba man ka sa Foursquare? Amen? So, matuwa na ako kay Lord, my desire is ma-encounter ka sa mga young people. And dili mahitabo, Lord, pag dili nimo ingon, kung di nimo buhaton. That's why we entrust to the Lord everything. Amen? Tanan natong gihimo, o tanan natong paghimoon din sa camp, entrust na nato kay Lord, we pray for it, and si Lord ang bahala mamuhat. And tonight, akong i-share kaninyo the topic about setting boundaries. About Nehemiah rebuilding the wall. Let us pray. Father, we give you praise, glory, and honor, O God. We thank you for your goodness, your faithfulness. Salamat, Lord, nga niya kami. Uban ang mapainom sa anong kasing-kasing. Lord, forgive us from all of our sins and cleanse us, Lord, with your precious blood. Make us worthy, Lord, upon thy sight. Holy Spirit, you are welcome in this place. Come and move upon this place, O God. Father, let your glory fall upon this place, Lord. May continue to touch every heart, touch every lives, Lord. Lord, we can't change the lives of your people, but you can, O God. Busa, Holy Spirit, move in a very special way. Touch every hearts of your people in the name of Jesus. Bind and cancel all the works of the enemy, all the distractions, all the disturbances, all the works of the flesh. Destroy it and cancel it, Lord, in the name of Jesus. We declare victory upon our service. We declare victory upon our youth camp, Ginoo. We declare victory upon every lives of your people, that there will be healing, deliverance, restoration, and transformation upon every lives of your people, O God, and that there will be an encounter with you, Lord. Salamat, Ginoo, sa pagbuhaton, O God. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Nehemiah rebuilding the wall. Now, in 2 Corinthians 6, verse 17a, Ana siya diri, therefore, come out from them and be
and be separate, says the Lord. Dito makita ni Soon sa atong camp, inline siya, nga another term sa set apart is be separated. Ibig sabihin, nga kung ang standard sa kalibutan, ang lalaki taas o buhok, kita, dili ta taas o buhok. Kung ang standard sa kalibutan, ang lalaki dagag-ariyos dinhi, nay-ariyos dinhi, napay-ariyos sa dila, kita, dili ta mo sunod sa standard sa kalibutan. Kung ang standard sa kalibutan, ang suot sa babae, hantod na diri, kita nga mga anak sa Ginoo, di ta mo sunod. Kung ang standard sa kalibutan, ang buhok na nay color, red, blue, yellow, green, sa padara, dili tayong ana. Amen? Ang fashion nato lahi. Dili ta makibagay kung unsang uso sa kalibutan. Tungod kay we are set apart. Ingay mo tapad, set apart ka, brad. Pero siguraduhan lang ninyo nga bawal mo mag-fart. Kabalo mo sa mag-fart? Ha? Fart? In Tagalog, in Bisaya, utot. Dapat lang set apart. Ayaw lang dyan og fart din ha. Kaya mabungkag inyohang grupo din ha. That's why, be separated. Ibig sabihin, para lang tayo kay Lord. Ini mo tapad, para ka kay Lord. Muuli ka nga kauban mo si Lord. Di kay muuli ka nga nakay ka-chat. 15 years old na, 15 years old pa lang, ngita nag-love life. Di man gani kahugas og plato? Amen. Di man gani kalaba? Di man gani kaluto? Di man gani kasilhig? Uno, nya mangita pag-iyab. Ini mo tapad, magbago ka na. Amen. John 15:18. If the world hates you, remember, when we follow Christ, the world doesn't love us. The world doesn't accept us. Unsa lang himuon, they will condemn you. They will hate you. Pagkakita pala nila sa imuha, di gud mi ganahan na sa iya. Nga naman, lahi ang atong mga ginahimo kaysa sa ilang ginahimo. Lahi ilang perspective kaysa sa ilang perspective. If the world hates you, remember that it hated me first. Kinsa ilang gikasukan una? Ang kalibutan gyud, ang si Jesus Christ. Ang ilang unang gikasukan. The world would love you as one of its own if you belong to it. So, mo na ison, ang worldly people, paano mo malaman na worldly ka? When the worldly people loved you. Pag ihiskot mo sa pangalan, sa iyong pangalan, ay, check. Ganahan ikuha na sa ilaha, sa iyaha. Kaya nga naman, pagkagaran akong inom, muuban. Pagkagaran ako magsigarilyo, muuban, ganahan ko sa iyaha. Pero karang magiskot na gani ko o bisyo. Walihan maninoon ko, digid ko ganahan na sa iyaha. Ingan ang kalibutan. Asa ka dito? Pagkagaron ka mo inom, musigi ka, or mingon ka, di na maayo brad, di na maayo ter. Or basig ikaw itong nanghagad. O ingnan na po mong tapad, magbago ka na talaga brother. Kabalo mga igsoon, nga nung gadaghan man, nga gadaghan ang palahubog. Ang mga palahubog, wala na sila yung ginatawag ng evangelism gyud nga formal nga ganay ka istorya. Unsa lang ang ilang ginahimo? Tanang muagi. Tawago nila og tagay brad. Hagad lang, hagad. Unya nganong kita nganong dugay ta, nganong dugay kay ato ang increase in numbers compared sa ilaha. Kaya nga naman, di man ta musimba. Pagpangutan-on ta sa atong amigo asa ka brad. Ay, dito.
Unsa na dito? Na akong atuan dito, di man lang makaingon nga musimba ko sa Ginoo. Tara ubanta. Amen. Kung gusto nato mudaghan ta, dili ta mudaghan sa church, kung gusto nato mauban ang atong friends padulong langit, manghagad ta. Amen. The world would love you as one of its own if you belong to it, but you are no longer part of the world. We are set apart. Di na tabilong sa kalibutan. Mo na isuon ang atong buhok black, dili green, dili blue, dili yellow. Ngipon medyo yellow. Pero atong buhok dili yellow. Amen. We are set apart. Lahi na ta. Amen. Inyong tapad, lahi na ka. Lahi na gyud ka. Sa una, libakira kay ka. Karon, prayerful na kay ka. Amen? Sa una mo, atong simbahan, late. Karon, medyo na lang. Labi na sa worship team. Sa una, pagtugtog, paghumatugtog, gawas, kaon, mubalik, challenge. Karon lahi na gid ka. Kay pagkuman og tugtog sa atubangan gyud magpungko, mag-take note pag yun. Unya mo amen pag yun. Amen. Hallelujah. Kabalo mo, ang problema sa tuwa, pag TikTok, murag gibitok. Pag stick, praise goes down. Pag praise ba? Pag nadari, pakyut. Your rain comes down. Lingi-lingi pa. Praise goes down. Pero pag TikTok, giling-giling. Di pa maulaw. Dito pang sa agianan, butang cellphone. Di na siya. Tanay mangagi, kakita. Di maulaw. Pero pag para sa Ginoo, maulaw mo daig, maulaw mo pakpak. Ingnan na pa din mong tapat. Pagbago na dyan, brother. Amen? Napadre, ibutang gingon ni Lord, I choose you. Ingnan mo tapat, God chose you. Pinili ka sa Ginoo to come out of the world so it hates you. No. Pansin ninyo, nga sa una nga namo sa kalibutan, ang imong mga palahubog nga friends, ganahan sa imuha, kaya naman, sige uban sa ilaha. Pero katong nabag-o na ka, na naka-relationship sa Ginoo, di nakaganahan mag-ubang sa ilaha. Di nakaganahan mag-inom-inom, mag-uban inom-inom. Di nakaganahan magsabay-sabay sa mga palalaag. Nga naman, hinay-hinay na kang ginabag-o ni Lord. Take note, igsoon. Pag walay transformation sa imong kinabuhi, maskin pag 20 years na ka sa simbahan, unya way kabaguhan, dili kaluwas. Take note ha? Maskin pag 30 na kakatuig sa church, gikan pagkabata na ka sa church, pero bisyoso gihapon ka, dili kaluwas. Abi ni mo kada Domingo na ka sa church, Mondays to Saturdays, palahubog, palainom, bisyuso kay ka, laagan kay ka, chicks diri, chicks dito. Kada kanto na chicks. Unya moingon kag luwas nako. No. Pag walay kabaguhan, walay kaluwasan. Amen. Mao na ang manifestation sa isa ka tawo nga luwas. Unsa mo sunod? Transformation. Ini mong tapad. Nag-transform na ka, Brad. Amen? Now, the purpose of a wall. A city without walls is vulnerable to every passing influence. Na kung what ay wall, another term sa wall is standard. Pag wala kang standard sa buhay, wala kang standard na sinusunod sa buhay mo, moral na kagkuan. Sana? Vulnerable kay ka. Tanang atake sa imuha, igo ka. Wa kay protection. Amen? So kung wala kay wall, wala kay standard, tanang mo invite sa imuha, magsige lang kag yes, dili ka kabalo mo sa ino. Laag diri, laag dito, Domingong dako, mga ligo.
Unahon pa ang ligo kaysa simba. One of the problem of Christians, kabalo mo, giandaman kanunay ang birthday. Di lang Christian, tanang tao. Mas giandaman ang birthday, wedding, sa pa, graduation, tanan. Pero wa giandaman ang kamatayon. Kung mamatay ka karon, asa ka padulong? Bitaw be, can you ask yourself, kung mamatay ka karon, tinuod ni, nga naman, wa man ta kabalo sa tong ugma, tama? Tomorrow is not promised. Wa ta kabalo kung buhi pa ba tao ba? Pero ang atong siguraduhon, igsoon nga karon, naa si Jesus sa atong kinabuhi. Amen? Ayaw tanaw sa mga ubang Kristohanon nga dugay na sa church, wag gyapon na bago. Sikang ingon nga, sila gani dugay na sa church, bisyoso gyapon. Ayaw tanaw na, ay mga tubang na sila kay Lord. Ang importante, ikaw mismo. Musunod ka kay Lord. Kay ikaw man padulong sa langit. Kanya-kanya kaluwasan. Amen? Ini mo tapad, kanya-kanya rin ang kaluwasan. Muna, ayaw ko birag pa impyerno. Ina, ayaw ko birag pa impyerno. Muna, ayaw si panguhit din ha. In our lives, a lack of boundaries leads to burnout, resentment, and a loss of God-given purpose. Bakit? Walang protection. Sa ancient times, mga God, pag wala kay wall, any attacks, mga bandits, mga raiders, pag mag-raid naman God, kung nagatanaw mo sa mga ancient movies, pag wala kay walls, dali lang makasunod ang kaaway. Kanya, pag makasunod ang kaaway, mag-atake sila, tanan yung kaptangan, haon. O di lang kaptangan. Possible, pamatyo pa mong tanan. So, yung anak kadelikado, pag walang standard, wala kang standard na sunod, or kung wala kang, hindi ka set apart, at wala kang boundaries na siniset. Like Nehemiah, we must identify what is broken down in our lives and have the courage to rebuild. Imagine, 20 years na ka nangalakad sa Ginoo, pero prayer meeting, di ka ganahan. Imagine, worship team, tugtog, pinirminte, pero di ganahan prayer meeting. Kristohano na, dugay ng alagad sa Ginoo. Pero pag ingnan nga, maminot ang pulong sa Ginoo, dili ganahan. Ha? Pag sure. Basig dili ka iya sa Ginoo. Amen? Muna sa worship team sa Lagaw, gina-encourage ginako sila. Encourage bang tawag ato? Di man po hadlok. Basta kay giniingnan naman ako sila. Kay giniingon ginako na sila. Pag sure mo ha, worship team ang tawag sa tua. Unya sa prayer, di taganahan. Di ta mo adto. Muna giniingon ako sa church, sa worship team, lagi na sila bangko nila. Dara mo. Ang uban sa tubangan, ang uban sa gilid, diri banda, pero tubangan yapon. Kay kung mo, likod na gani mo, ganahan mo sa likod, delikado mo. Kay sunod sa likod, gawas. Take note, ang backsliding wala nahitabo paghawa nimo sa church. Ang backsliding nahitabo naaba ka sa church, pero wala nimo kasing-kasing sa Ginoo. Pag wala, di na gani ka ganahan maminaw sa wali, di na gani ka ganahan maminaw sa word ni Lord, di na gani ka ganahan mo pray, di na gani ka ganahan mo worship sa Ginoo, pero pag abot kay Elias mo adto gyud ka. Tanang, wala dyan poster nga versikulo sa kwarto. Pero na ang poster sa bini. Mahal, sige ingon, mahal niya si Lord. Pero, ang nasa poster, bini, kisa pa tong K-pop nga ay, P-pop nga kuan, lalaki gani, sa to nga group. XB? SB? O SB? SB Jensen?
SB19. Oh, katupod. Mga babae, SB19. Pati kaning bini, babae po ni. Now, we need to set boundaries. Ibig sabihin, dapat may standard tayo. Pati sa pagpili nato og minyoon, isgot lang tag minyoon. Ayaw sa nang, kuan, sa inyong mga edad, ayaw sa nang uyab-uyab, 15 years old, taas kayo nag-standard dapat 15 to 20, nga dapat makahuman kong eskwela before mag-uyab, mga taas kayo. Dapat magkatrabaho ko, ang manguyab sa kwa, kung babae ka, ang manguyab sa kwa, dapat na itrabaho. Naapoy trabaho, ako po na itrabaho. Yan ang standard, taas kayo. O niya, kung babae ka, yung pangitaon, Lord, tall, dark, and handsome. Pwede po, tall, white, and handsome. Taas kayo, 15 to 20, 21, 23, 24, 20, pwede na. Pagkabot og 26, paggigihatag si Lord, kasi, bahala na dili na tall, medyo dark, and medyo handsome, Lord. Na, ato 30, na, pagka 31 to 40, wag gihapon, tanggalang standard. Joke lang. Mangayo gihapon ka sa Ginoo. Amen? Hindi mong tapad. Pangayo kay Lord. Ayaw tanaw sa kuha. Imong tapad, dili pa na ang will ni Lord. Amen? Now, in setting boundaries, identify the breach. Ibig sabihin, identify nimo tong lacking, mga kulang. I-identify nimo. Paras na sa leadership, katong kisa to nakabasa sa book sa shepherd stuff, ang number one gyud na ikaw as a leader is, unsay imong himuon as a leader, you need to know the condition of the flock. As a shepherd, as a leader, kailangan nimo mahibal-an ang sitwasyon, ang kondisyon sa imong flock. Unsa man nahitabo sa ilaha? Luwas na ba ni sila? Matured na ba ni sila? Are they growing? Are they really a sheep or a goat? Unsa ang sheep? Paano mo mabalaan nga sheep na siya? They listen. Pag di gani maminaw, unya manungay, unsa na? Goat. So, you need to identify. Identifying the breach. Mabasahan na ito na sa Nehemiah 2 verses 11 to 18. Before Nehemiah picked a brick, he surveyed the damage in the dark. Way nakakita, you cannot fix what you refuse to face. Where are you leaking energy or peace? Ikaw gid mismo dapat kabalo ka unsa ang lacking. Check, i-check gid nimo. Nagawa kog Biblia. 10 years na ko 10 years na ko nangalakad sa Ginoo. Pero maski Genesis, wa pa na ko nahuman. Kinsa na nakahuman sa Genesis dere? Di ba ang Genesis as tunga-tunga sa Biblia? Say amen. Amen. Very good, very good. So, kabalo sila nga ang Genesis nasa pinakalikod. Palakpakan. Ilat gyapon. Mao. Tama lagi ko? No. Nasa likod ang Genesis. Tama? Of course, pinakauna gid na. You cannot fix what you refuse to face. Identify it. Then, ayuhon na. Nehemiah took the ruins personally. Gi-identify ni Nehemiah unsang problema. Muna, i-identify na ito unsang problema. Ngano nagkaingani akong kinabuhi. Nga naman, wala ka nagabasa og Biblia, wala kay prayer, wala kay worship. Ngano, di mo ko ganahan maminaw sa wali. Mas ganahan man ko sa music sa bini. Kay Mondays to Saturdays, ang ginapaminawan nga music, bini. Di lang bini, Ilyas Bagyod. Setting boundaries starts with realizing that you are responsible for the gate of your own heart. Responsibilidad mo kung ano yung pumapasok sa heart mo. Amen?
Note that Nehemiah didn't tell everyone his plan immediately. Wa niya gipang ingon masiasa. Siya pa mismo ang nag-identify kung saan problema. We need to know how to identify kung saan problema sa tuwa una. Boundaries often require a season of private reflection before public action. Ano bang nangyayari sa buhay mo ngayon? Anong nangyayari sa pamilya mo ngayon? Okay ba? Joyfully serving the Lord ba? Makaingon ba mo nga, our family, joyfully serving the Lord. Excited pag Sabado, kay pagka Domingo, simba na po mi sa Ginoo. Or basig mo kayo Domingo na po. Asa mo nga pamilya? Unsa mo nga klase nga pamilya? Tong pamilya nga excited mo simba or tong pamilya nga pinermintilate? Sa worship team bitaw, magmalit ang rason nila, usahay, ulahi manggod akong papa o akong mama, siyempre makisabay man ko. Akong giningon sila ha, mag-tricycle day ka. May magmutugtog imong mamag papa. Ikaw man. Kasi, ikaw ang may ministry. Huwag mong irason yung mama at papa mo na late ka. Or na may ikon sa mga nga, isa lang sila ka-compound, tapos sabay-sabay sila. Kung magsabay-sabay mo, unya late mo, niya irason nila, tungod niya. Tanan mo late, wala ito dluanay. Kamong tanan late, dili na tungod niya. Pati ikaw nagpa-late. It's your choice. Muna, kung di ka gusto malit, mauna ka. Muna giningon ako sila pinarmente, maiwan ang maiwan. Sabi mo katabi mo, maiwan ang maiwan. Sasama tayo kay Lord. Amen? Proverbs 4:23, NIV. Above all else, guard your heart. Ini mong tapad, guard your heart. Guardyahin imong kasing-kasing, lalo na sa camp, kay dagagwapo, dagagwapa. Guard your heart, nga it's not time pa for you nga mag-uyab-uyab, nga mangita og uyab, labi na ga-eskwela pa ka. Okay na itong mga nakagraduate na, mas okay itong nakatrabaho na, kana. Pero kung wala pa ka na kayo pangpalit og gatas, wala pa ka na kayo pangpalit og diaper, sige pagpangayos ng mama, pang-load. Niya mag-uyab-uyab na. Guard your heart above all else, for everything you do flows from it. In NLT version, tanaw na to, mas nindot po din siya na translation. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Diba? Naikanta sa kalibutan nga, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kung ito. Diba? Yan, ubang nakuha, nagkakanta pa po siguro na, pero dili dapat. Dili na to sundon ang atong heart. Unsang ginayon sa Biblia? Guard your heart. Ibig sabihin, kung yan ang tinitibok ng puso mo, iampo na kay Lord, kay basig di na mo ang plano ni Lord. Amen? Huwag mong sundin ang heart mo. Sabihin mo katabi mo, huwag mong sundin ang heart mo. Unsang itong uso? Katong ano? Hawak mo ang beat. Naiuban nag-iingon, hawak mo ang beat ng heart ko. Guard your heart above all else. Kay pag tumibok na ng heart, lahat hahamakin. Undang eskwela. Kung pwede lang iundang eskwela, gagawin ko para sa iyo. Kita mo itong video, nga katong mag-uyab, high school pa, nga di sila musulod o klase, muambak sila sa bakod. O niya, katong video, syempre, fast forward, pag lukso nila, sila tong sa dalan, galakaw-lakaw nga, katong murag mga anak. Kita mo, anak? Joke siya, pero reality, tungod kay mga gahig ulo, na mo itong nahitabo silang kinabuhi, luoy kayang kinabuhi, pag dili sundon si Lord. Ina mo tapad, kaya sundin mo si Lord. Hindi yung heart mo.
it determines the course of your life. The moment mas sinunod mo ang feelings mo, the moment na mas sinunod mo yung beat ng heart mo, magkaka-problema ka talaga. Hindi mo dapat. Gusto mo ng problema? Sundin mo heart mo. Pero dapat sundin natin si Lord. Now, dapat ang laman ng puso mo ay si Lord, hindi si crush. Amen. Excited mo ato sa gym kay para makapaminaw sa word, dili kay para makatapad si kabalo ko nganong na late mo. Nganong na late mo? Kay perting ligo. Kay para kung makatapad si crush, humot. Awara? Unya, gusto kayo makiingon ba? Para lagi ko kay Lord. Pero ang heart niya day, para ko niya. Oy, dili. Huwag i-priority si crush. Dapat si Lord ang priority natin. Amen. Kung naagani magnuhit sa inyo, adara, mag-ingon sa inyo, gwapa or gwapo ka, unsay mo itubag? Si Lord muna. Bago uyab-uyab. Amen? Ideally, pag hindi ka pa tapos sa pag-aaral mo, mas maganda na huwag ka muna mag-boyfriend and girlfriend. Ideally, ha? Ibig sabihin, ito yung mas magandang suggestion. Suggestion siya, hindi siya pugsanay. Pero kung gusto mo nang dili ka sa'yo maminyo, kisa gusto kong sa'yo maminyo, oy! Excited man, oy! Kung sa'yo ka maminyo, siyempre, di ka kahuman, maglisod. Lisod ang kinabuhi pag di makahuman. Ay, ikaw, kaya na ninyo mo palit? Ang luoy baya, pag sa'yo mo maminyo, yung may trabaho, ang luoy ang ginikanan. Tama ba? Kaya kinsa man tayo mo palit sa diaper. Kinsa man tayo mo palit sa gatas, huwag man kay trabaho. Ang mama o papa. So ikaw, plus duha, asawa niyo o imong anak, unya, basig triplets pa yun, 5 iyang pakaunon. Luoy ang parents. Ini mong tapad, ayaw in tawon. Next. Basahin ito. Your future depends on what you choose daily. Anong nangyayari sa buhay mo ngayon? Yan yung result ng decision mo. Wala kay laing masisi. Kung dili ikaw, dili mo pwede ingon, siya manggod. Siya manggod. Muna wako kadawat og reason nga siya. Bakit siya? Nga may karapatan man ka nga mo ingon og no or yes. Di ba? Baka may tulak siya. Magkasama kayo. Then, next. Trust God. Don't make decisions without prayer. Basahin. 1, 2, 3, go. Don't make decisions without prayer. Muna ko na kay crush, iampo sa nga Lord, kung para siya nako, i-preserve siya. Nga hantod makahuman ming duha. Magkita mi if kami gyud. Amen? Ini mong tapad. Iampo siya, brother. Now, hindi porket gwapo o gwapa siya na. Take note? Hindi porket gwapo o gwapa siya na. No. Mas naay ginaandam si Lord nga mas nindot. Wapo ko nag-ingon nga mas gwapo, pero mas nindot ang inyong kinabuhi. Pag will ni Lord, pag right person ang ihatag ni Lord. Never choose a person who doesn't love worship. Ha? Basahin mo, laksan natin. Never. Amen. Ang meaning sa worship is so, dili itong kanang worship ito na ito nga magkanta tag worship.
Yes, part lang na siya. But the highest form of worship is obedience kay Lord. Pag kanang imong gusto nga tao, or naay nakagusto sa imuha, nanligaw sa imuha, kay minyuunon na ka, pwede na ka maminyo. Unya, pag-evaluate nimo, di siya obedient kay Lord. Dili siya ga-serve kay Lord. Ay, ekis yan. Nga naman, muhatag ra nag problema sa imuha. Nga nang dagag nawala sa ministry ng mga young people, pagka young people nila active kayo sa worship team. Pag kami nyo nangawala, dagana sa inyo ang church. Nga naman, because they choose the wrong person. Pag-adog camp, ang gipili, basketballista. Wala, dili tanan ha. Dagan ko nakita nga kwan, young people. Ang gipili, basketballista. May natag basketballista, nga worshiper ni Lord. Basketballista, nga bisyoso, pag yun. Muna isuon, mamili mo, kanang ga-serve kay Lord. Ini mo tapad, kanang ga-serve kay Lord. Kanang ga-obey kay Lord. Okay ba ng basketballista basta tinud-anay ang relasyon sa Ginoo? Amen? Take note. Iba ang worship sa tugtugan. Hindi porket nagatugtog ka, worshiper ka na. Kay daghag gatugtog nga dili worshiper. Ang makitaan sa tao, gatugtog. Pero makita ni Lord, heart. Kisang worship team dire, taas ka mo. Worship team. Worship team. Be? O, dire banda, nabay worship team dire? Yun. Di ba, worship team, sabi ko, ano? Ang worship is the highest form of, obedience is the highest form of worship. Now, worship team ang ka. Obedience kay Lord. Gabasa ba ka Biblia? Check or X? Ha? Hashek? Kusang hashek? Nag-pray ba ka? Oo, pastor. Pamahaw, paniyoto, panihapon. Mali. Di na nga prayer. Ito prayer nga sincere yun ba? Nag-worship ba ka sa Ginoo? Kabalo mo, pag member na gani mo sa worship team, or kanang bitawang tinutunay inyuhang relasyon sa Ginoo, di na ta maminaw og worldly song. Di na ta sayaw og sa to? Amen? Kristohanon ka, o niya naghawak ka ng beat? Ini mo tapat, magbago ka na. Ini mo tapat, magbago ka na. Ang sa tawang giingon, daghag, active during their young people days pa sila. Pero itong naminyo, nangawala. Nga naman, wrong person. Mas giuna ang tibok ng puso kaysa sa giingon ni Lord. Kaya yun. Money, nagaset yung standard. Labi na sa mong church, ginaset na mong standard nga. Next, please. Intimacy over ministry. Ibig sabihin, mas importante imong intimate relationship kay Lord kaysa sa imuhang pagtugtog kada Domingo. Or kung pastor ka, pagwali nimo, kung unsa imong ministry sa church, pinaka-importante sa tanan ang imong relasyon sa Ginoo. Amen? Mo dapat to mag-flow sa imuha. Dili kay mas umahon ang ministry kaysa sa intimacy. Unsa mag-flow ana? Wala. Amen? Labi na sa mga pastors. Mo na mga pastor igsoon, unahon gyud ang intimacy kaysa sa magwali. Kay unsa ang ilahang i-flow kung wala sila nakababad sa presence ni Lord. Amen. Mo na matingala ka dagang church nga patay because they don't have intimacy with the Lord. Mas ginauna nilang ministry. Pangalan na lang nabili nga pangalan na lang nabili nga Christian. Pero ang relasyon sa Ginoo, layo na kaayo.
Ini mong tapad. May nalang dilito ikaw. Oh, ang qualification pod sa worship team, before ka ma-member sa worship team, sa mo ha, character over skills. Unsaon nimo nang maayo, di ka mulo mo sunod. Amen? Unsaon nimo nang maayo, pero dili obedient kay Lord labaw sa tanan. Sakit lang na sa ulo. Amen. Ako bahalag di kayo maayo. It's good nang di kayo maayo, pero magpatudlo. Kaysa maayo kayo, unya di magpatudlo. No. Then, next, because you will only enjoy life if you have intimacy with the Lord. Kaya bakit natin dapat i-push itong intimacy? Kasi it is the only solution for you to enjoy life, for you to enjoy serving the Lord. Kasi pag wala ang presence ni Lord, magdurusa tayo. Mawito nang giniunan ko sa worship team. Pinermintigid niyo hunaon-hunaon, pati sa mga young people, labi na sa Sunday school, ginaingon din ako ni, ang kinabuhi nga wala sa Ginoo, problemado. Pero ang kinabuhi nga nasa Ginoo, masin pag naay problema, di ka problemado. Nga naman, naa si Lord magtabang nimo. Ang pinakalisod igsoon, wa na gani kay kwarta, wa pa jud kay Ginoo. Wa na gani kay kwarta, gahi pagikag ulo. Di pa jud ka mo sunod sa Ginoo. Kaya ini mong tapad, sunod kay Lord brother. Remember niyo ang prodigal son? Kanus-a na himong problematic iyang kinabuhi. Kanus-a siya nahubsan. The moment he ran away from his father. Ni-disobey siya sa iyang father. Dili siya ganahan mo stay sa presence sa iyang father. Ingana ang hitabo igsoon. Sa unang nga na siya sa presence sa iyang amahan, na-enjoy niya ang tanan. Benefits. Wa siya nagutman. Pero the moment he ran away from God, from his father, naunsa man? Pati pagkaon sa baboy. Pwede na niyang kaunon. Nga naman, ingana ang life pag wala na ka kay Lord. Mo tong ginatawag sa kanta nga, isang kahig, isang tukha. Ay, isang kahig, isang tukha, di ba? Ganyan kaming mga dukha. Mo na igsoon, pag naa kay Lord, dili ka dukha. Pag magpabiling ka kay Lord, dili ka dukha. Tagapagmana ka. Tagapagmana ka. Asa man ka dito? Dito ka sa dukha, nga ang kaunon, pagkaon sa baboy, o dito ka sa tagapagmana sa palasyo? Asa mo? Kamu na bahala. Amen. People see your public ministry, but God sees and hears your private life. Make sure they match. Mo nang giningon ako sa ilaha nga dili. Yes, importante na iyong pag-practice, importante na iyong pagtugtog kada Domingo, pero dili na ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante inyong private life. Sa inyong devotion kada adlaw, sa inyong kwarto. Kung nag-connect maka sa Ginoo, pag mata nimo sa buntag. Good morning, Lord. Good morning, Father. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Or basig, hi, babe. Nakatulog ka, babe. Ako wala, babe. Gikapoy ko, babe. Nga naman, nagdagan ka sa akong huna-huna. Ah? Ay, mali, di ay, mali. Ana tayo ito. Babe, gikapoy ka no? Ana, gikapoy ka no? Ha? Wala man, nga naman. Wa ka gikapoy? Nga tibok, gabi kasi dagan-dagan sa akong huna-huna? O, basi kopyaw na yan na. Bawal. No. Joke na to. Pero, importante is the private life. Ano tayo sa bahay? Are we worshiping God? Pag nag-worship ang sa Ginoo everyday sa atong kwarto, dili lisod itaas ang atong kamot. Dili lisod i-worship si Lord. Pero kung wa ka nita naanad sa atong panimalay,
Di kita mo taas atong kamot, maskin pag nag-ugat na ng song leader, itaas na to atong kamot. Na, bahala ka dara. Wa, Jod. Pero kung naanad ka sa pag-worship sa Ginoo, maskin pag dili mo ingon ang worship leader nga itaas imong kamot, itaas nimo imong kamot nga naman ang imong kasing-kasing nagadayeg sa Ginoo. Di ba? Unsa tong worship ganiha? You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. Pag di mo, wa pa nimo na-encounter si Lord, o wa nimo na-realize ang imuhang kinabuhi nga kung wala si Lord, wa gid ta, dili ka makaingon nga, you are God alone. Kinsa lang makadayeg og tinuod sa Ginoo? The people nga na-experience si Lord. Amen? Pero pag wala mo na-experience si Lord, kapoy i-worship, oy, kaya mahuman sa worship leader, oy. Pero pag na-experience mo si Lord, lami kayo ito. Pag ingon nga, you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. Kasi nga nung nagpadayon ta pangalaga sa Ginoo, it's only by His grace. Di ba? Nagrasyahan lang tagyod sa Ginoo. Nga isa ta sa one of a million ta nga nagiluwas sa Ginoo. Mo na ni. Next. Worship team member daw. Pero dili ganahan mo appeal sa prayer meeting. Worship team member daw, pero og wali na tuwa sa likod sigig chismis. Wala naminaw. Mahal niya daw si Lord, pero ayaw magbasa ng word ni Lord. Unsang ingon ni Lord? If you love me, you keep my commandments. Command ba ni Lord nga magbasa ng Biblia? Command. Oh, pinanakabuok na kapasa dira nga challenge ni Lord, nga command ni Lord. Nakapasa ba ta? Nakapasa na ta dira? Kay basig unya 10 years na ta. Mo lagi itong giningon. Genesis, wa panahuman. Dito gihapon ta kay Adam and Eve. Nya tungod kay wa tay basa-basa, ang pagbasa nato Adam and Steve. Na mao na ron. Next. Take note, kapag nag-isolate ka, hihina ka. That's why we need each other. Motong anak si Lord nga, do not neglect gathering together. Ang pagsimba nga sama ni ini, ang pagsimba nato kada Domingo, why we worship God together every Sunday, para kanato nga malig-on, to strengthen us. Amen? Dili lang na pasikatay ang atong pagsimba. Dili lang na for check attendance. Pero para kita mo malig-on o mutubo. Next. Hindi ka lalago kung ayaw mong magpaturo. O, basahan na ito ni Babe. Basahan na ito. 1, 2, 3, go. Tama, mali. Tama. Next. Hindi. O, mo gini ako Principle lang ko ni. Kung di man lang ka magpatudlo, di man ka magpakorek, hindi ka pwedeng gamitin. Bakit kita gagamitin kung ayaw mong magpaturo? Amen? Amen? Mo nagpahalag mga suko sila. I don't care. Ano man di ay? Kamu ba di akong ginasunod? Si Lord man. Amen? Amen? Hindi pwedeng gamitin ang ayaw magpa-correct. Kung ako ang leader, dili magpa-correct, unya, sige lang gyapon nimo gina-tolerate. Na, awang nahitabo kang Moses. Tungod sa pag-tolerate ni Moses sa mga Israelites sa kagahig ulo, pati si Moses wa kasulod sa promised land. Muna giningon ako sa ilaha, di gyud ko si Moses. Musulod gyud ko promised land. Ako si Joshua. Pag ingon ni Lord nga patyon si kisagay itong pinakauna gipatay nila. Si Akan. Pag ingon ni Lord nga patyon si Akan, patay oy, di lang si Akan, tibuok pamilya pati relatives.
Pero si Moses, pag ingon ni Lord, patsa na sila. Patsa na nako na sila. Dili ganito si Moses ang magpatay, si Lord. Pero usang iyon ni Moses, Lord, ayaw. Na, tungod sa pagkatolerant ni Moses, pati si Moses, wa siya kasulod sa promised land. Sumuna kong basis, nganong hindi pwede. Kaya hindi pwedeng gamitin ang ayaw magpakorek. Kung ikaw man lang magbira, ayaw na lang. Amen? Amen? Ini mong tapad, huwag kang ganyan. Dapat may standard tayong sinusunod sa buhay. Ano yon? Yung standard ni Lord. Saan mo makikita yung standard ni Lord? Kay friend? Sa asa? Bible. A life away from God leads to death. Leads to a problematic life. Pag mudagan ka palayo sa Ginoo. Unsang Exodus 33:15. If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Gikan gyapon ni ka Moses. Tung ana si Lord nga, adto na mo dito. Pero di ko muuban ninyo. Nga naman, mga gahi mong ulo. Ini mong tapad. Di day ganahan si Lord og gahig ulo. Pasagda na niya ang Israelites during this time. Pero sa iyo ni Moses, nahangyo pa ni Moses si Lord. Lord, if your presence doesn't go with us, don't bring us up from here. Muna igsoon, kung unsang ingon ni Lord, dapat natong sundon. Ayaw sugot nga muhimo kag desisyon nga wa ka nakapangayog approval ni Lord. Ini mo dapat ayaw sugot, Brad. Ayaw sugot, Ter. Mangutana kita daan kay Lord. Number 2, setting boundaries, facing the sanbalats. Pag musunod na ka kay Lord, take note, naaginay mo kontra nimo. Pag leader ka, naaginay mo kontra. Kaya nga naman, kung wala ka nagalid, kung wa kay ginihimo, wa kay kontra. Kinsa ang way kontra? Tong mga way gihimo. Tong mga way gihimo, mauna ang kontra. Kusog mo kontra. As soon as you start setting boundaries, you will face opposition. If there's no opposition, you're not leading. No. Critics, Sanballat and Tobiah, use guilt and ridicule to stop your progress. Unsa lang giingon? Next. Sa dihang nakabalita si Sanballat nga nagtukod kami sa paril, sa wall, nasuko siya pag-ayo og gibugal-bugalan kami niya. Og atubangan sa iyang kaigsuonan og sa kasundaluhan sa Samaria, miingon siya, unsa may gibuhat niining makaluluoy nga mga Hudiyo? Tukuron ba nila pag-usab ang syudad? Nagtuo ba sila nga pinaagi sa paghalad og mga mananap? Mahuman nila pag-ayo ang paril sa usa lamang kaadlaw? Makatukod ba silang paril gikan sa pinundok nga mga basura o mga sunog pagyod? Diha tupad kaniya si Tobias. Diha tupad kaniya si Tobias nga Amonihanon. Tobias ingon, tinuod ka na, basig milo, bisag milo, facts. Milo lamang ang mukatkat sa ilang uta, matumpag na kana. Grabe ang ilahang pag tamay-tamay kanila. Mao gid na igsuon. Pero kung wala na kadungog kung dili sure si Nehemiah ani, ma-discourage. Pero kung sure ka nga maunang gisugo ni Lord sa imuha, dili ka ma-discourage. Mao pud ang giningon igsuon sa leadership, daghang opposition. Pag wa ka nagalid, walay opposition. Pero pag nagalid ka, na kay ginahimo nga para sa Ginoo, nagid na opposition. And next, walay lami ang pasalida kung walay kontrabida. Di ba? Ganahan mo tanaw og pasalida, labi nag-action pag walay kontrabida. Di ba dapat naamang gyud? Unsa ang response ni Nehemiah sa ilang pagtiaw-tiaw? Nehemiah's response. He prayed first
and God gave strategy. Nehemiah 4:9. But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat. So pag naa kay sitwasyon igsoon, unsay mong himuon? Unsay mong himuon? Ini mo tapad pag-ampo. Dili chismis. Amen? Nehemiah 4:16 to 18. But from then on, only half my men worked while the other half stood guard with spears. Mo nilang strategy nga gihatag ni Lord. Shields, bows, and coat of mail. The leaders stationed themselves behind the people of Judah who were building the wall. The laborers carried on their work with one hand supporting their load and one hand holding a weapon. All the builders had a sword, belt to their side. The trumpeters stayed with me to sound the alarm pag na mo atake. Verse 21 to 23. We worked early and late, from sunrise to sunset, and half the men were always on guard. During this time, none of us, not I, nor my relatives, nor my servants, nor the guards who were with me, ever took off our clothes. We carried our weapons with us at all times, even when we went for water. Na ba'y strategy? Naa. Gikan ni kay Lord. Mo nang wisdom nga gihatag ni Lord. Pero kung wa ka ni ampo, wa jud kay wisdom. Di ka makahimo og maayo. Kaya bitaw nagkaloko-loko yung buhay mo kasi mali-mali ang desisyon mo. Bakit mali-mali ang desisyon mo? Kay first thing first, wa ka ni ampo. Na kay problema sa kwarta, imbis nga mo ampo ka, mo atay kag prayer meeting, i-prayer request nimo nga Lord, tagbuha ko pag kinahanglan, niadto kag Bombay. Nagtaya kag lasto. Unsa nang karon? Tong scratch? Online man na? Ha? Cracker? Scatter? Oh. Cracker. Di ba? Imbis ka mo duol ka kay Lord, ni samot ang imong gihimo nga naman di nakakatungog kay Lord kay nga naman wa kay ampo-ampo. Ini mo tapat pag ampo lagi ba? Mo nang mali ang imong mapili nga tawo nga naman wa ka ni ampo. Always remember this, na magiging strategic ka lang once you ask God in prayer. Pag di ka mo ampo, walay strategy. Proverbs 19:21. You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Mas nindot ang plano ni Lord kaysa sa atong mga plano. That's why we need to ask the Lord, Lord, unsay imong will, unsay imong plan. A boundary without a guard, a consequence, or a firm no is just a suggestion. You must be prepared to defend the lines you draw. Nganong ingani imong kwan? Ideology. Nganong ingani imong principle sa kinabuhi? Dapat kabalo ka mo tubag ana. Nganong Christian man ka? Unsa si Jesus sa imong kinabuhi? Sige be. Kinsa makatubag ana? Na ay 50 points. Kinsa si Jesus sa imong kinabuhi? 50 points nga group ha? Sa group? Ay, explanation. Dagan dre. Explanation na. Explain na. Nga naman. Dili one word. Paragraph. Sino si Lord sa buhay mo? Tubag. Sige, explain ha. Ako ang Savior og manluluwas. Kay maingon ako nga Savior siya og manluluwas kay kapila na ko nga hapit madisgrasya sa bike pero nagyapon siya nga maguban sa kanako. Take note, duha to nga word, Savior og manluluwas. Pero bawi gid siya sa iyahang explanation. Okay, unsa ang group?
Ruth? Masa to nga group? Please, take note ha. 50 points. Okay? Pink ilahang sling. Pink. Okay? So dapat, kung naimangutan na sa inyo, nganong 4 square man ka? O, another 50 points. Nganong 4 square man gyud ka? Ngano man, kadaghag simbahan dira, nganong 4 square man ka be? Kisa dira, 50 points. 50 points. Foursquare, Savior, Baptizer, Healer, Coming King. Bakit? Kay tungod kay unsa man? Tungod kay Savior siya, tungod kay giluwas ta niya sa sala, baptizer anta niya katagong gibaptize ta gipamaagi sa kuan water born again. Healer tungod kay kung naatay kasakit sa tuong kinabuhi, siya atong duolan og i-heal ta. Tapos coming king siya ang ato tanan nakabutang sa Biblia, tanan dila mo confess nga siya ang Misaya ug atong mangluluwas. He is a coming king. Okay, very good. Okay. Pink yapon, dark pink tong ganiha, kani light pink. Okay? So, dapat gyud nimo na matubag. Ngano man kay sayang imong sigsimba dira nga church nga Foursquare, nya wa ka kasabot nganong naa ka dira. Amen. Kabalo dapat ka mo answer. Kabalo dapat ka mo defend pag naay mo tanas imo nganong Kristohanon man ka. You must learn to say no on the things that doesn't glorifies God and to say yes on the things that glorifies Him. Amen. Amen. Ini mo dapat learn to say no and learn to say yes for God. In Proverbs 3 verse 6 sa The Living Bible translation. Taas yung translation ani. Pero sa other version, gamay ra. Diri taas. In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Mo lang giningon diri igsoon, pag dili nimo unahon si Lord, dili ka ma-direct. Wala kay crown sa imong mga efforts o dili mahimong successful ang imong ginapanghimo sa imong kinabuhi. That's why makaingon ka unsa man ning Kristohanon, problema diri, problema dito, mali pa gyud ang akong naasawa, mali pa gyud akong nabana. Ano bang buhay na ito? Ang akong gipili sa una, kumpleto gipon, karon isa na lang ang ngipon. Guwapa man unta ni sa una. Sexy man unta ni sa una. Karon na. Siksik na. Amen. So walay direction ang kinabuhi pag dili nimo unahon si Lord. Mao ba nang ginatudloan na mo mga members and young people sa church, kaning put God first, apil dira ang imuhang kwarta. Apil dira ang imuhang decision sa kinabuhi. Before ka mag-decide, you ask the Lord. Before ka mamalit og unsa-unsa, ilahi dapat daan nimo ang imuhang tithes and offering. Ihatag ang para sa Ginoo. Kay kung di mo ihatag ang para sa Ginoo, luoy imong kinabuhi. Amen. Ginatudloan ba mo sa inyong church, ana? Kay di ka mo mag-enjoy. Pag dalo ka na ka kay Lord, di ka mag-enjoy sa panalangin sa Ginoo. Unsa ingon ni Jesus? Tong nay nangutana? Dapat pa ba maghatag kay Caesar? Unsa ingon ni Jesus? Give what belongs to God and give to Caesar what belongs to Caesar. Gituduan ba ta ni Jesus nga dili mo hatag sa Ginoo? Oy, dapat kawulupod ba ani? Gitudluan ba ta ni Jesus nga di ta mo hatag sa Ginoo? Wala. Unsa ingon ni Jesus? Give what belongs to God. Unsa ang bilong sa Ginoo? Ha? Our tithes.
Lahi tong offering. It matters sa heart lang kung pila. Pero ang tithes para gina kay Lord. Amen. 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 Now, di ta magdugay ra sa tithes. Pero kabalo mo, nagsugod ko tithes elementary. Dili tungod kay gusto nako, pero tungod kay gitudluan ko sa akong papa. Ngana, kanang imong baon, ang baon ako sa una, 3 sa buntag, 2 sa hapon. Kabot pa mo anang nga baon? Kaya ninyo na karon? Di na kaya ron ba? 3 sa buntag, ang 3, dagan na ka mapalitan na kay mapalitan na. Ang 2, na po kayo mapalitan na. Pero karon wa na gyud. Ana man pero di makabusog. Ang 5 ni mo karon ing ana. Ang 3 na mo sa una ing ana. Tinuod na. So makakaon ka. So, ang 5 kada adlaw times 5 days in a week nga naay klase, pila man? 25 times pila ang tithes? Times 10%. Pila ang 10% sa 25? 2.5. So, mao na akong tithes sa una, elementary pa ko. Pagka high school na ako, nahimong 20. Kaya pilman pamasahe. 20. So, 20 plus times 5 times 0.10. 100 times 0.10. 10 pesos. Mao na akong tithes. Pagka-college, medyo natako na. O grasya sa Ginoo igsuon, kay mo maganda kong isis nga, nag-increase ang akong income, tithes, kay wala ni balik og 2.5 ang akong tithes. Every year, God elevates us. Mo na igsuon kung gusto nimo i-elevate sa Ginoo imong kinabuhi, give what belongs to God. Ini mo tapad, ihatag ang para sa Ginoo Brad. Muna di ko mutuo nga nagaingon nga wala na yung tithes sa New Testament. Ngano kanusa nang sugod ang tithes? Tung nahatag ba ang command? Tung nahatag ba ang law? Dili oy. Before ang law nahatag, nag-tithes na si Jacob, wa pay law. Tama mali. So dili about law ang tithes, it's about your heart. Amen. Amen. Si Abraham nag-tithes, wala pang law. Mo kabalo ana, basa lagi mo Biblia. Nala na sa Genesis. Remember, David when facing Goliath, balik ta diri. Di ba? Naman ta diri sa nay tubaya sa atong kinabuhi, nay mga problema, nay mga kalaban sa atong kinabuhi. Remember David when facing Goliath. 1 Samuel 17:45 and 46. David replied to the Philistine, kang Goliath, "You come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Today, the Lord will conquer you." Wala nagpahambog si David tungod kay maayo si David. Actually, gamay kay si David compared kang Goliath. Pero asa nagpahambog si David? Dili tungod kang David. Nagpahambog si David tungod kang Lord. Gipahambog ni David kinsa? Si Lord. Kinsa magpildi kang Goliath? Si Lord. Mo na igsoon, dili mapildi imong problema sa imong kinabuhi kung wala si Lord. Dili mahanay imong future, ang imong kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo kung wala si Lord. Mo na makaingon gyud ko nga luoy ang kinabuhi nimo kung wala si Lord. Ini mo tapad, luoy imong kinabuhi. Kung di nimo sundon si Lord, today the Lord will conquer you. Pildihon ka ni Lord, ana siya. And dito na niya patyon. Kaya gipildi naman, higda na. Dito na ko, dito na nag-prophetic na si Juan. David, wa pa nahitabo, kabalo na siya nga, I will kill you and cut off your head. And then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is God in Israel. Gamahanan ba ang atong Ginoo? Gamahanan ba si Lord? 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 Gamahanan ba si
Kunya nga nung problemado man ka. Di ba? Nito ka gamahanan si Lord, pero problemado kay kasi mong future. Ini mo tapad, ayaw problema sa mong future. Nainindot nga plano si Lord nimo, Brad. As long as mo stay ta sa presence ni Lord, mo stay ta, mo follow ta sa will ni Lord, igsoon, nindot ang plano ni Lord sa imong kinabuhi. Ako sa una, di ko ganahan master, oy. Ang pangarap na ko sa una, maging mayaman. Mo na ang plano. Magtrabaho ko, nga dako og sweldo, ug magdegosyo ko, nga dako og income. Di ko mamaster gyud. Pero igsoon, ang pinakamasayang buhay gyud di ay dili ang pagiging dato. Ang fulfillment nga ang kalipay sa kinabuhi naa sa pagsunod sa plano ni Lord. Nga naman, walay satisfaction ang kwarta. Kaya kung satisfy na sila, dili na sila kuwag kwarta. Amen? Ini mo tapad, walay kalipay sa kwarta. Yes, naayon mag-ingon nga, malipay man ka kay maglaag-laag, mag-shopping-shopping. For the meantime lang na, dili gitong kalipay nga tinud-anay. Amen? Number 3, setting boundaries. Muna gini na ito, masigway kwarta. Malipayon gihapon, basta naa si Lord. Amen? Setting boundaries, number 3, the danger of distraction. Naadyo distraction. Next. Nehemiah 6:1-3. Sanballat, Tobiah, Geshem, the Arab, and the rest of our enemies found out that I had finished rebuilding the wall and that no gaps remained. Though we had not yet set up the doors in the gates, so Sanballat and Geshem sent a message asking me to meet them at one of the villages in the plain of Uno. Di ba? Ginakatawa nila, ginaaway nila, pero karon naging friendly na sila nga magkita. Pwede ba ta magkita? Pwede ta magkita, istoryahanay lang gud kadali lang. Pero gipa-discern si Lord kang Nehemiah, but I realized they were plotting to harm me. Gusto nila patsyon. Or sa ba? So I replied by sending this message to them, I am engaged in great work, so I can't come. Why should I stop working to come and meet with you? Nga namuundaman ko sa pagpamuhat para lang makikita ninyo. Pero kabalo si Nehemiah, nga nasa ginaplan niya something. Morning so next, makita nato nga discernment is very important. Asa nato matagamtaman, kanusa nato matagamtaman ang discernment? The moment we spend time with the Lord. Mo na pagwa kay time kay Lord, wala kay discernment. Dali lang ka mailad. Ilarunong ka because wa kay discernment. Next. That's why Nehemiah knows when to say no. No. Anong mga tumakudra? Problema lang mana. Nga nung muuban man ko ninyo, mag-inom-inom, problema lang mana. Ang inom-inom, dili makawala o problema. Madugangan pa. Daot ang atay. Ang sigarilyo, dili makawala problema. Makadugang pa. Madaot imong lungs. Magkaroon pag ikag bad breath. Bad breath pagin siya. Now, it doesn't mean that it looks good is already good. Not all kinds of friends are good for you. That's why choose your friends wisely. Amen? Kung mga palahubog yung mga kauban, palayo na din ha. Kung lagan yung mga kauban, palayo na dira. Dito dapat ka sa mga duol sa Ginoo. That's why in 1 Corinthians 15:33, kung sa ingon, do not be misled. Bad company corrupts good character. Mabitaw na, pag mag-eskwela kag college, usually buutan pa ka first year. Second year, medyo buutan na lang ka. Pagka third year, na kay sungay gamay. Pagka fourth year, sungayang dako na ka. Nga naman, because of bad company, because of bad friends, di na mosulod, magsige na laglaang, sige na lag-gimmick, because of friends. That's why piliin mo yung mga friends mo.
Huwag yung sigilaag. Dapat piliin mo yung mga friends mo nag-study. Ini mong tapad. Dapat to nag-study. Dili to naga-ML. Ang sa pa ba ngayon dula ron? COD. Di ba? Pag friends mo si COD, ikaw po mag-COD. Yan. Cash on delivery? COD. Proverbs 13:20. Walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. So kung mga wise ang imong company, di ay mahimo po kang wise. Pero pag fools ang imong mga kauban, na kay matagamtaman nga problema. Tell me who your friends are. Matod pa sa psychology, nice saying. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Mumita na usahay. Munang ako mga friends nga di kayo close, di ganahan po sa kuha kay pag nakoy gusto, yan pag halimbawa, di ako gusto mong lingkod sa likod. Gusto na ako sa tubangan. Pag mingon sila nga, diri lang ta. Di ko muuban nila. Sa tubangan, ko. Akala mo dra ako lang sa tubangan. Ingana pod. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kabulugid kay on nga mo baro. Bantayanan po ni. If the devil can't make you bad, he will make you busy. No time for prayer. No time for Bible reading. No time for devotional. No time for evangelism. No time for church. But has all the time for other things. Muna ang pinakadelikado. Pagwa na kay panahon sa Ginoo. What if God has no time for you? Imagine, kung wala si Lord sa itong kinabuhi, we are nothing. Pero si Lord, pag wala ta, Lord, gihapon siya. Ginoo, gihapon siya. Amen? Success is more dangerous than failing. So never forget God when you are successful na. Muna, ma-observe gina ko na, daghag yung people pa nga nag-serve kay Lord. Ito nakatrabaho na, nagsweldo, di na makitan sa ministry. Amen? Nga naman, unsa lang giningon? Busy naman gugo, pastor. Kinsa naghatag sa imong trabaho? Kinsa naghatag sa imong trabaho? Si Lord. Ayaw himuang nga ang trabaho nga gihatag ni Lord, mahimong karibal ni Lord. Kay ini mong tapad, wag kang ganyan. Or wag kang maging ganyan ha. Deuteronomy 8:10-18. When you have eaten your fill, be sure to praise the Lord your God for the good land He has given you. But that is the time to be careful. Be careful daw. Beware that in your plenty, kanang daghan na kag ma-acquire, daghan na kag blessing nga madawatan, you do not forget the Lord your God and disobey His commands, regulation, and decrees that I am giving you today. When you have become full and prosperous and have built fine homes to live in, dako nimong balay. Pila ka story na. Sa una, wa pa kay balay, sige ampo kay Lord, tagay ko balay. Tung tagaan na ka ni Lord og balay, di nakasimba kay dili mabiyaan ang balay, Lord. Basig na imo kawat, Lord. Delikado. Beware daw pagbantay. And when your flocks and herds have become very large, and your silver and gold have multiplied along with everything else, be careful. Say it with me. Be careful. Nga di na ito malimtan si Lord. Do not become proud at that time and forget the Lord your God who rescued you from slavery in the land of Egypt. Basi ko niya makaingon ka, tungod ni nako. Maayog ko. Nganong nadato ko? Nganong nahimong successful ko? Bright good ko. Pinakadelikado din na. Kaya inong tapad, pagbantay brad, pagbantay ter. He led you through the vast and dreadful wilderness, the thirsty and waterless land with its venomous snakes and scorpions. He brought you out
He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestor had never known, to humble and test you so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and strength of my hands have produced this wealth for me. Motong ganyan ako, tungod din ako? No. But remember the Lord your God. Ini mo kapag, remember the Lord your God. Ayaw kalimot sa Ginoo. Makahuman ka, makatrabaho ka, makaminyo ka, daghan na kag sakyanan, bike, motor, daghan na kag motor, daghan na kag sakyanan. Ayaw kalimot sa Ginoo, Brad. Ayaw kalimot sa Ginoo, Ter. Mabitaw na, pag nakisakyanan, ipagamit na kay Lord. Amen? So, nawa pa kay sakyanan. Daghan nga ni sa church. Wala pa yung mga sakyanan, Lord, tagay kong sakyanan. Kaya kung nala ko sakyanan, ipagamit gid ako sa imuha. Tung nanay sakyanan, mahal man ang krudo, Lord. Amen? O, ingin mo tapad, huwag kang ganyan, friend. Kaya dapat sunod nga camp. Kung maniguang na ta, kita na ang muhatod sa young people. Amen? Free of charge. Now, number 4, last. Ay, salamat. Last na Jude. Setting boundaries. Kung sa to, number 1, say it with me. Identify the breach. Number 2, facing the sanbalats of life. Number 3, the danger of distraction. Number 4, building with a tool and a weapon. Dili lang tool, pero na ay weapon sa left and right. Nehemiah 4:17, the laborers carried on their work with one hand supporting their load and one hand holding a weapon. Mo nagingon ni Lord nga watch and pray. Magbantay kanunay o magampo kanunay. Di kita mawala ng pag-ampo igsuon. Amen? Healthy boundaries require a dual focus. Building the life God wants for you and defending against what destroy it. Muning anak ko sa leadership. Kanabitong ang senaryo anak, kanabitong fruit nga hinog o good, di ba? Good nga fruit o bulok nga fruit. Kung idikit ni mo na, matakdan tong good nga fruit. So, nganong idikit man ako ang bulok sa good. Ikaw nga leader, ibulag gini mo na. Kay para di matakdan ang good nga fruit. Nag-guess ninyo? Na-adjust separation. Mo lang gini nga na-ay set apart. Malahi gyud. Kay para di matakdan sa di mayong espiritu. Amen? Inay mong tapad. Ayaw patakot, Brad. Kung daghan na negativity nga giniingon sa imo, ayaw patakod. Duol kay Lord. Ayaw palaban sa tao. Palaban ta kay Lord. Remember, Tobaya? Nangita og at Sanbalat, nangita og Tobaya. Ingana man na. Pag negative na gani ka, mangita gikag kakamping nga negative pod. Take note. Duha na mo negative. O di lang na duha. Matulo, maupat, malima, madaghan na mo negative. Pag di ka kabantay. Amen. James 1:22. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Unsa daw atong buhaton sa pulong sa Ginoo? We must do it. Inay mo tapad, do it. Kung wa ka gabasa Biblia karon, ugma sug di nagbasa. Inay mo tapad, pagbasa na Biblia. Dili ang text niya. Unsang basahon? Biblia. Dili text niya. Amen. Amen. So, money. Setting boundaries. Next. Identifying the breach. Facing the sanbalats of life. The danger of distraction. Building with a katong the fourth one. Building with a tool
and weapon. Next. Kailan mo, ani? Morning. Gipicturan ko nila gahapon. Gipicturan ko nila gahapon. Di ba ang dula niya, ani, boxing? Basketball. Ang basketball ba may rules? May rules ang basketball? Nakapangutana na ba mo, bakit may rules? Bakit may rules? O, kinsa ang makatubag? Maliban lang dra sa mga nakakita, ha? Maliban lang sa nakakita dra. Bakit may rules? Sige, be. Another 50 points sa group. Bakit may rules? Para patas ang dula. Kato lang? Sige. Para patas ang dula. May standard na sinusunod. Para patas tanan. Pwede. 20 points lang usa. Kaya di pa man siya duol sa... Di man siya katong main answer yun. 20 points. Kisa pa na yung answer? Para dili magkaguliyang. Para di magkaguliyang. 20 points. Sila magyapon tutuwagan niya? Kisa pa? Check. Check. Sige. Check. Check. Sige. Good evening. So, nganong may rules ang basketball? First of all is kuan. Para hapsay ang kuan ang dula, like example sa basketball. Okay, then kuan. First kay para dili siya gubot, kay kung wala mong rules base magsumbagay na dira. Then kuan. So ba? Middle block mo. Anong may rules? Sa? Okay na? Napa, di Napakitaw. kuan. 5, 4, 3, Kay sportsman. 2, Kaya tanan nga sports, example, volleyball or badminton is na yun na yung rules kay games man na siya, sports man na siya, i-implement man na sa mga Okay, thank you. 15 points. Ilang group? Kung sa'yo mong group? Red. Red daw. Napa? Last. Ay, last two. Kakaduhan na niya. Last. Kanibe. Check. Juan, nganong na rules sa basketball kay para maging hapsaan dula para maging okay. Same sa atong life na gihatag si Lord nga 10 commandments para atong sundon para maging okay sa atong life. Medyo okay po siya. 30 points. Usa nga team. Faint gihapon. Oy, faint naman to ganiha. Oy, faint po ni. Dark lang. Nganong na may rules sa mga dula. Kapira sa Bible, natay mga rules like bawal magpatay og tao o ko tanaw ta karon. Nabay gina-normalize ba magpatay og tao karon? O wala. Like sa basketball, wala gina-normalize manakit, mag-badmouth o dapat mag-show lang yung tao sportsmanship. Okay. Dark pink. 20 points. Okay. Sa rules, daghag bawal. Tama? So, nganong bawal man? Nganong na may boundary? Sa basketball, pag idaga nimo, bawal. Di ba? Bawal kasi may rules. Bawal yan. Bawal mong itakbo na hindi i-dribble. Bawal ng maniko. Anspo yan. Unsportsmanship. Bawal ang mo istorya og di mao. Anspo yan. Isa pa, daghag bawal. Ang rules is puro bawal. Bakit may rules? Sabi ni Pastor Tanchi, next. Rules are given to set limitations. Nailimit. Limitahan ka mudagan, nga dili dribble, dapat mag-dribble gyud. Dili pwede maniko. Dili pwede mo sumbag, dili pwede mag-istorya og di mao.
Bakit? Bakit nililimitahan tayo? Bakit may boundaries? Kasi to maximize enjoyment. Malipay mo kung si Lebron mudagan, ngawa ka dribble? Di ba mas malipay mo kung tama ang pag-dribble ni Lebron? Pag mamali ang iyahang kuwanti kang traveling ganun na siya, may ingon mo, traveling, pag dili na tawagon, mali kita. Di mo masugot nga di siya matawagan. Nga naman, mali. May rules. Bakit may rules? To maximize enjoyment. So kung wala kang standard sa buhay na sinusunod, hindi mo sinusunod yung standard ni Lord, hindi ka mag-e-enjoy sa pag-serve kay Lord. Inakog mali ko. Yung ikaw ang nasusunod sa buhay mo, hindi ka mag-enjoy. Di ba si Lord, before mo magiging Savior si Lord, Jesus Christ, dapat mo siyang maging Lord. Pag sinabing Lord, you surrender everything to God. And He became your master. That's our Lord. Siya na yung nasusunod, hindi na tayo. Kasi pag hindi mo Lord si Jesus, hindi mo master si Jesus, hindi mo sinusunod si Jesus, hindi mo siya Savior. Hindi ka masasave. Ikaw gyapon nagabuot sa imong kinabuhi. Tanan nimong gusto, ginasunod nimo, wa ka nagabo, wa ka gabasa sa Biblia. Igsoon, dili si Jesus imong Lord. Ang imong kaugalingon imong Lord. That's why ang daming Christians na hindi nag-i-enjoy sa pagiging Christian. Bakit? Hindi sumusunod kay Lord. Kaya kung gusto mo mag-enjoy sa pag-serve kay Lord, makaingon gigag, ang pinakamasayang buhay ay ang buhay na nasa Diyos. Makaingon lang ka na. Pag isurrender ni mo imong tibuok kinabuhi kay Lord, and you make God as your Lord, then He will be your Savior. Amen. Asa na kapel sa imong surrendering kay Lord? Igsoon, ayaw sugot mahuman ang camp nga wala ni mo na-encounter. Ayaw sugot nga di ni mo ma-encounter si Lord. Ayaw sugot nga dili ni mo ma-experience si Lord. Ayaw sugot nga nag-enjoy lang kasi tanaw o dula. Ayaw sugot nag-enjoy lang kag dula. Kunya impierno lang ka. Remember, dili makaluwas ang dula. Ang makaluwas lang sa tuwa si Jesus. That's why our priority is dili dula kundili si Jesus. Kinsa atong priority? Jesus. Walay lain. Amen? I'm requesting everybody to please stand. Now, boundaries are limitations, and limitations are for our protection and for us to enjoy life and serving God. Doon kay di ka malipay, di ka mag-enjoy sa pagpamuhat kung wala si Lord. In Romans 12:2, basahin natin. Pwede natin basahin. 1, 2, 3, go. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person. By changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Ano yung will ni Lord sa iyo? Good, pleasing, and perfect. Nindot ba ang plano ni Lord sa ato? Nindot ba? Kaya may rules. Kasi ang ganda ng plan ni Lord pag sundin mo lang siya. Pero pag hindi mo siya sundin, wala yang good, pleasing, and perfect. Kaya chaotic ang buhay. Problemado ang buhay pag wala si Lord. That's why, dool sa Ginoong Igsoon. Amen? Amen? Jesus is the answer of everything. Siya lang ang atong gikinahanglan.
Jesus is our eternity. Amen. So let us worship Him in spirit and in truth. I-desire igsoon nga ma-experience nimo si Jesus karon. Ayaw sugot nga kwaon na ka ni Lord nga wa pa nimo na-experience si Jesus kay magmahay lang ka. Today, the day of salvation. Dili ugma karon. Dili sunod bulan karon. The decision is now, not tomorrow. Amen. Oh, Shira babayase, Yesu kiara babayahan. Oh, begin to worship. Open your mouth in worshiping our God. Shira babayase. No, but obeying the Lord, then practicing speaking in tongues is better. You practice the language of heaven. When you worship God, speak in tongues. When you're in problems, speak in tongues, because the Lord hears you. Amen. Yes. 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 Hallelujah. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom. Amen. Our God. Oh. Yes, hallelujah. Your kingdom reigns. Sing our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. Yeshua. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yes, yours is the kingdom of God. Is the glory forever. Amen. Love is the kingdom. It's the power. Yours is the glory forever. Amen. Yes. Kindly raise your two hands before God as I pray. Lord, we thank you for your goodness and for your faithfulness in our lives. Indeed, Father, nga wala gibi mahimo, Lord, kung wala ikaw. We understand, Lord, that apart from you, we can do nothing. We are nothing, O God. Luoy ang kinabuhi, Lord, apart from you. Lord, nakita nimo Ginoo ang dedication ini mga bata, O God. The young people. Lord, may you seal every lives of these young people, O God. May you always preserve them. Ayaw sila buhi, Lord, in the name of Jesus. Whatever trials, whatever problems kumabo silang kinabuhi, O God, Lord, embrace them by your presence.
Never leave them. And thank you, Father God, for sealing these lives of these young people. Lord, we pray for victory in the name of Jesus. Victory in serving you, Lord, in the name of Jesus. That there will be joy in serving you. That we will be on fire serving you, O God. Muli, may Ginoo sa among mga simbahan, puno sa imong presensya, puno sa imong gahom, o kami Ginoo magpagamit diha kanimo. Nga kaning mga young people, Lord, magpapiling connected diha kanimo. Bless these lives, O God, in the name of Jesus. Destroy and cancel all the plans of the enemy upon these young people in the name of Jesus. All the works of the enemy, bind it and cancel it, Lord. Tanan nilang ipabuhian, Lord. Tanan nilang ipasurrender. Thank you, Lord, na dili na imong balik kadto kanila in Jesus' name. Amen. In the name of Jesus. We pray, continue, Lord, to heal them. Continue, Lord, to transform them. Continue, Lord, to restore them in the name of Jesus. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Say to the Lord, I need you, Lord. Need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. And say to the Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Yes. Igsoon, makaingon ba ka nga faithful si Lord? Amen. Masiusahay, dili ta faithful, pero si Lord faithful. Amen? Yes. Ina si Lord, faithful gid ka, Lord! Faithful good ka, Lord. Amen! Amen. I knew every morning that my faith will never fade. Fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord,